1 oras at kalahati lang ang nakalipas nang bumalik ako sa bahay pero iba na ang kutob ko nang hindi niya buksan ang pinto. Nakita ko na lang siyang nakasabit na sa kisame, sariwa pa ang alaala ko pati ang itsura ng mukha niya. Kaya itago na lang natin siya sa pangalang Ellie at si Ellie ay pangatlo sa 9 na magkakapatid. High school pa lang si Ellie nang makilala niya ang kanyang napangasawa na itago na lang natin sa pangalang Albert. Masyado pa silang mga bata noon at mapuso kaya dahil magulo ang kanilang pamilya ay nag-decide na lang sila na magsama. Wala ring nagawa ang pamilya ni Albert dahil nag-iisang anak lang naman siya. Japanese ang tatay ni Albert at Pilipina naman ang nanay niya. Nagkaroon sila ng 2 anak at dito na nagsimula ang kalbaryo sa buhay ni Ellie bilang isang asawa at ina. Dahil palagi na lang silang nag-aaway na mag-asawa dahil sobrang mabarkada ni Albert at sobrang babaero niya. Umabot ng 11 taon ang pagsasama nilang dalawa at masasabi naman ni Ellie na masaya ang naunang 5 taon. Pero na lumipas ang panahon ay mas lalo pang lumala ang ugali ni Albert dahil nagkaroon na rin siya ng iba't ibang klase ng bisyo. Naging sunod-sunod din ang kanilang problema na halos ikakabagsak na ng kanilang pamilya kaya madalas silang nag-aaway at napagbubuhatan na rin siya ng kamay. Hanggang sa isang araw na meron silang isang matinding pinag-awayan na kinailangan muna ni Ellie na lumayo para hindi sila magkasakitan. Kaya pumunta muna si Ellie sa bahay ng kanyang nanay para magluto dahil babang luksa din ang kanyang pamangkin. 1 oras at kalahati ang nakalipas bago bumalik si Ellie sa kanilang bahay pero iba na ang kanyang kutob nang hindi binuksan ni Albert ang pintuan. Dahil nakita niya na lang na nakasabit na sa kisame ang kanyang asawa at mabuti na lang ay kasama ni Ellie ang kanyang mga anak. Pagkatapos ng libing ng kanyang asawa ay nagdesisyon ng kanyang nanay na papalakihin ng kanyang nanay ang panganay niyang anak at kay Ellie naman mapupunta ang bunso. Lumipas sa mga panahon na puro trabaho lang ang ginagawa ni Ellie hanggang sa unti-unti na siyang nakaka-move on. Hanggang sa pinagtagpo na ang landas nila ng pangalawa niyang napangasawa na isang lesbian na tawagin na lang natin siyang Elaine. 9 na taon ang tanda sa kanya ni Elaine na hindi naman nagtagal ay naramdaman din ni Ellie na mahal na siya ni Elaine pati na rin ang kanyang mga anak. Pero 3 buwan pa lang ang nakalipas ng kanilang relasyon ay pinakita na agad ni Elaine ang totoo niyang ugali kay Ellie. Sobrang mahigpit ni Elaine at madalas na mainit ang kanyang ulo kahit wala naman silang dapat pag-awayan ay pinapalaki na lang ni Elaine. Naging toxic na ang kanilang relasyon at nakadagdag pa dito ang pagiging wala ng pakialam ni Elaine sa kanyang mga anak. Dahil habol pa rin ang habol si Elaine sa anak ng kanyang ex-girlfriend kaya insulto yon para kay Ellie. Gusto na sanang sumuko ni Ellie pero palagi siyang tinatakot ni Elaine na kapag nakipaghiwalay siya ay sasaktan niya ang kanyang sarili at tatapusin niya rin ang kanyang buhay. Pero talagang nasagad na si Ellie at sumuko na lang siya kahit nag-post pa si Elaine ng mga pictures at videos tungkol sa pananakot niya. Tiniis na lang yun ni Ellie dahil hindi na talaga kinakaya ng trauma niya ang pananakot na ginagawa sa kanya ni Elaine. Kaya nagpapasalamat si Ellie dahil merong nag-iisang tao na handa silang sagiping mag-iina. Ginagawa niya ang lahat para mapunan ng pangungulila ng mga anak ko sa pagkawala ng kanilang ama. Kaya wala na akong pakialam kung magmukha pa akong masama dahil maaga akong tumanggap ng tao sa buhay namin. Panatag ang kalooban ko ngayon dahil nakawala na ako sa bangungot at alam ko na kaya ko dahil matatag ako para sa mga anak ko.